Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Anthony Ludalvi Vista. Isang international lawyer ito, dating prosecutor, special prosecutor sa Sandigan Bayan. Napakagaling niyang political analyst and he's a very solid diehard Duterte supporter. Sabi niya, Sara Duterte and impeachment, why it will not happen. Hindi mai-impeach si VP Sara sa House. Yan ang kanyang analysis or opinion at ano ang dahilan niya bakit hindi mai-impeach si VP Sara. Inisa-isa niyang number one reason, sabi niya, the House is no longer united. Sinasabi niya dito na last year, buo pa ang House dahil nandyan si Speaker Martin Romualdez. Kaya madali nilang na-impeach. Madaling nakakuha ng numero. Ano ba yun? 215 sa umpisa. Then later on, 215 signatures sa umpisa. Later on, maraming nadagdag dahil maraming humabol dahil sa pundo. Naging 280 ata, something. So, iba na daw ngayon. Hindi na united ang House. Medyo, yun nga ang National Unity Party. Parang ayaw nilang suportahan ang impeachment. So, yan ang unang rason niya. Pangalawang rason, election politics is now in play. Lahat ang tinitignan ngayon, 2028 na. Kaya isang factor yan na ang mga kongresista mamimili. Ano ba? Anong future ko sa 2028 kung pipirma ako sa impeachment ni VP Sara? Lalo na ngayon na mayroong balita lang ito sabi ni Cathy Binag sa kanyang source inside Iglesia ni Cristo. Ang sino mang kongresista o lawmaker, senador man o kongresista na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara will be blacklisted until the fourth generation. Intindi naman nun. So, malaking factor yun. Kasi ang iglesia vote during election, napaka-importante. Pinag-aagawan yan, pinipilaan mga kandidato pumupunta sa Iglesia ni Cristo para magpa-endorso. So kung totoo, yung hakbang na yan na iglesia, malaking factor yan. Sa isang lawmaker, boboto ba siya o hindi? The Saldico development, sinasabi niya dito na the situation involving Saldico has added confusion rather than clarity. So, si Saldico kasi, siya ang major, of course, silang dalawa ni Martin Romualdez. Major player siya sa budget insertion whatsoever. Itong nangyayari kay Saldico is mag-iisip ang mga kongresista ngayon. Ano pa? The case is losing public force. Dumadami ang taong bayan na napupurnada sa impeachment kasi nga nagkataon na may krisis tayo sa langis tapos inuuna pa ang impeachment. Kaya sa nakakarami sa taong bayan, I still believe na hindi nila sinusuportahan itong impeachment na ito. Kaya kung ako ang kongresista, ang aking constituents ayaw sa impeachment, bakit ko susuportahan? Ganun lang yun kasimple. So, losing public support. Okay. Next reason, political consolidation around the Duterte bloc. Unti-unti, dumadami na ang mga politiko
na example, sa PDP Laban, nung una halos wala nang membro na yan eh. Ngayon, padami ng padami ang mga politiko na bumabalik na sa PDP Laban. Kasi klarong-klaro naman na ang leading candidate sa 2028 for president is si Sara Duterte. Kaya kung ako rin ang politiko, didikit na ako sa Duterte. Ganyan na ang nangyayari ngayon. Ano ba? Economic pressure are shifting attention. Ito na yung sinasabi ko na grabe, magtataas na naman daw ang presyo ng langis next week. Imbes na ilang linggo ng pababa, tataas na naman next week. Kaya ako, kagabi, napilitan, nag-gas up na naman, nagpa-full tank. Ano pa rin? 3,000 ang ginagastos ko, halos kalahati lang ang naikarga. Dati-dati, yung 3,000 full tank na sa aking sakyanan. Ngayon, kalahati lang. So yun, yung pressure ng inflation, pagtaas ng dollar to peso exchange rate, nakakadagdag lahat yan sa usaping impeachment. Ano pa? The numbers are not there, sabi niya. Kulang. Kulang daw ang numero. Well, excuse me. Kung ang basihan mo, yung boto sa Committee on Justice, 53 na eh. So most likely, yung 53 na yan, boboto rin sa plenary. So kailangan na lang nila ng 53. So according to Attorney Vista, hindi nila kayang abutin yung 106, one-third. Kung ako naman, I hope Attorney Vista is correct. Kailang ang opinion ko is kaya nilang abutin yun. Dahil yung balibalita na tawag ang mga House leaders, winawarningan ang mga kongresista na hindi boboto pabor sa impeachment, wala silang matanggap na pundo. So, yun ang malaking faktor. Kaya mapilitan yung mga kongresista, boboto na lang pabor sa impeachment para ma-release yung mga pundo. Kaya ako, nakikita ko, magkakaroon ng impeachment, iakyat sa Senado at para magkakaroon ng trial. Kasi, panalo man tayo sa trial, bakit tayo matakot? Para once and for all, matapos na ito, matuldukan na, i-trial na lang. Di ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang atop ni nanay sa natagaan na mo og yero. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na gyud og buslot. Ipang sapahan og silupin makita man gani. Tungod sa kakaraan na. Titing pag matisa o kanyang ting na. Tekbang katasok ko man na yan. Dagi-dagi nga pasalamat ko ha o kuan. O may babya Karon mo na ni among gihatag nga yero. Guro, ayun balik ka ho binag